Rosalinda, ano ang kwento? Ano ang iyong nirereklamo? Nireklamo ko po si Leia. Dahil ang nanay niya po ay nakakautang sa akin ng 385. Ngayon po, gusto ko siyang singilin sa makakautang ng nanay niya. Yun naman pera na yun, kinukuha ko lang din sa tao na para ipalabas. Hindi ko makalain na ganyan mangyayari. Paano ako makakabayad ng utang? Ngayon, kinukuha sa akin yung pera ng mimi-ari. Sabi ko, wala akong maibibigay kasi yung nangutang ay namatay. Ngayon, ang gusto ko, nireklamo ko po si Leia para siya ang magbayad. Oh. Rosalinda, bakit sa iyong isipan dapat ang nagbabayad ng utang ay ang kanyang anak na si Leia? Kasi po, malaking chance na siya ang makabayad dahil siya ay bata. Pwede siya may trabaho siya. Ako wala, may edad na ako. Para ako pang makahanap buhay ngayon. Sa kakagustuhan kong huwag masira ako sa kinukuha kong pera, pati puhunan ko sa manok, naidamay ko na sa pagbibigay sa interest ko sa may-ari ng pera. Iyong pera na pinauutang ay hinihiram mo rin? Opo. Si Aling Ga, yung nanay ni Leia, ang nagdadala ng tao sa iyo para humiram ng pera. Opo. Palabasa nga ho, Kilala mo? kilala ko siya, saka nagdadala siya sa akin ng tao, malaking tiwala ko, ibinigay ko ang pera sa kanya. Sa amo mo, financier. Ang usapan po yan, hati sa tubo sa loob ng 1 buwan. Malaking bagay sa akin yun kasi mga kapatid ko, mga senior na rin, wala akong matatagpuan. Nakikitira lang ako sa kapatid ko. Tapos ganyan pang nangyari sa akin. Ngayon, sinisingil ako. Itong edad ko na to, ano ba naman hahanap buhayin ko? Pati puhunan ko sa manok, natangay na ko sa kakabigay ko ng interest. Sa interest doon sa iyong amo. Kasi ang pagkakaalam ko, nakapagbigay ng interest si Aling Ga na nagkakahalaga ng 10,000 ba? Kaya naging 38,500. Yun ang kapital. Ang kapital po, 38.5. Pero interest lang yun, hindi nababawasan ang kapital. Ang nababayaran ay interest lamang. Oho. Pagkanong interest ay binabayad buwan-buwan. Kasi po, iba-iba pecha. Hindi yung totally bigla. Pecha a 5, a 10, a 20. Magbibigay ho sila sa akin ng tubo sa 10,000 e 2,000. Hindi Yung 2,000, 1,000 sa amo, 1,000 sa iyo. Oho. Okay. So ngayon sa kagaya na namatay si Ga, ako magsisorder ngayon sa amo ko. Rosalinda, hindi ba yan bahagi noong risk, ika nga, ng iyong negosyo? Na pag may nangyari na ganoon, ganoon talaga. Hindi ho. Kasi ang ano ko dyan, namatay yung nanay, may pamilya na iwan. Kung ang pamilyang naiwan ay wala rin. Meron naman kasi silang konting pinakakakitaan. Kasi bata pa siya. Okay. Kaya niyang magbigay kahit paano. So ngayon, kayo ba'y nakarating na sa barangay? Opo. O alupon? Ano ba ang inyong pag-uusap? Yung utang ng nanay niya, siya gusto ko siyang magbayad kasi nakinabang din siya siya. Siyempre, magulang yun. Hindi ko naman akalain na lahat ng sinasabi niyang tao, siya pala ang gumagamit. Hindi ako naniniwala. Ang gumagamit ng pera ay si... Ga. Hindi din namin matatanong ang nanay ko kasi nga wala na. So, ibig sabihin, hindi dinadala yung taong nangungutang sa'yo ng personal. Sinasabi lamang. Oho. At kayo naniniwala dahil may tiwala kayo. Oho. Kasi siya, binibigyan ko rin naman siya ng konting pabor. Nagdadala siya sa akin ng tao. Pag nagbayad ng tubo, minaabutan ko siya. Tapos nga yung pinadadala ko sa kanya ang pera, hindi niya dinadala, siya pala gumagalaw. Nalaman niyo ho ito nung pumanaw na si Aling Ga. Oho, sinisingil ko na yung tao, wala akong utang. Hindi ko na alam ito boy kung gagawin ko Hindi ko malaman kung paano ko mababayaran yung 38.5. Sa edad kong to, hila-hila ko na pa ako Naririnig po kita, Rosalinda. Tingnan natin kung saan tayo mapupunta dito sa iyong problema. Kita tayo mamaya. Apo, Ha? salamat po.
Tito Boy, nabanggit naman ni Leia, aminado naman siya na totoong may pagkakautang. Pero hindi po eksakto yung mga amount sa sinasabi. Hindi rin naman niya po mapatunayan kung totoo yun dahil wala na nga po ang kanyang nanay. At ang sabi pa, Tito Boy, is yung mga tao daw na ginagarantor bago siya magluwal ng pera si Rosalinda is haharap yung mga taong uutang. Oh. Dapat. Oo, dapat. Contrary to what she Yes, said opo. na hindi niya nakikita. At nung kanyang sinisingil na ay sinabing, wala naman akong... Oo, Yes. imposible daw yun, Tito Boy. Aha, okay. At ang pinaka masakit na part para kay Leia is, bakit kami sisingilin? Hindi naman kami yung nangutang sa'yo. Porke ba nanay namin at ako yung panganay sa magkakapatid, ako na yung mag-shoulder ng utang na hindi ko naman inutang. Okay. Nung nasa ospital pa daw yung nanay niya, Tito Boy, nakaabang na siya para maningil. Sa makatubid, na medyo nababastusan Oo. si Leia. Yung, syempre, Aling emotional Rosalinda. sila. At baging nang nawala yung nanay niya, eh Sa ganun pa burol. rin. Na parang kanya konsiderasyon man lang. Pakinggan naman natin ngayon si Leia. Leia. Okay, maraming salamat sa inyong Okay. dalawa. Sige po. Usap tayo ulit mamaya. Magandang gabi, Leia. Narinig mo yung salaysay Opo. ni Aling Rosalinda. Ano ang reaksyon mo? Hirap po sa amin kasi hindi rin po namin kaya bayaran yung ganung utang. Lalo na po ako, may 4 po akong anak na pinag-aaral. 3 pong anak ko nag-aaral, yung anak ko pong gusto. Nagagatas at pampers po. Ako po, nagtitinda lang po ako ng balot minsan sa gabi. Minsan po, wala pa po akong may tinda. Gawa nga po ng, minsan kailangan yung puhunan sa ano namin para mapakain ko yung mga anak ko. Sa awa ko po nag-tricycle lang. Tapos, isa po, wala pa po siyang kinikita. Kaya po, sakit po sa akin na sa akin pa po pinasa yung ganong kalaking utang na yun. Kahit ako nga po may sariling utang, hindi ko po mabayaran sa kanya. Tapos na-aware din po kasi sa karasugan ng tatay ko po sa kanang kapatid ko. Kasi po nagkakaroon na po sila ng parang nai-stress na rin po na parang nagka-phobia po sila. Halos ayaw na lumabas ng papa ko, ng bahay. Kasi parang pakiramdam niya lagi siya sisingilin. Ilang kayo magkapatid? Dalawa lamang? 3 po kami. 3. Sabi mo kanina, may utang ka rin kay Aling Rosalinda? Nabayaran mo na? Hindi Hindi pa? pa rin po. Magkano naman ang utang mo? 5,000. Nagbabayad ka ba ng interes? Opo. Pero tung huli po nung namatay po ang nanay ko, hindi na po ako nakapagtubo. Kasi nga po, wala po akong hanap buhay eh. Pag nagbibigay ka ng tubo, magkano ang binibigay mo buwan-buwan? 20% po. 1,000? Opo. Pero hindi mo pa nababawasan ang kapital? Hindi ika po. nga, ang Hindi po. puhunan? Ika Opo. nga. So nagharap daw kayo sa barangay? Opo. Wala kayong narating na pagkakaunawaan? Lagi ko pong sinasabi sa kanya na hindi ko po kayang bayaran yung ganong kalaking utang. Saka po, bakit po sa akin po ipapasa ang utang ng nanay ko? Patay na po ang nanay ko. Yun po ang tanong ko, kung bakit po sa akin may karapatan po bang ako pang magbayad ng utang ng nanay ko? Katulad din po, wala na po ang nanay ko. Narinig mo ang kanyang sabi, ikay bata pa, pwede ka pang makapaghanap buhay. Ano ang iyong reaksyon? Opo, may bata pa po. Kaso nga lang po, sa dami po ng anak ko, 4 po ang anak ko. 3 po nag-aaral. May 2 po akong high school, 1 elementary. Yung ginagastos po namin sa araw-araw is galing lang po sa kita ng asawa ko. Sa Pagta-tricycle po, minsan po 200, 300. Minsan nga po, 100 pa kung mamalasin eh. Kasi hindi naman po ganun kalakas, kasi hindi naman po kalakas ang pasada doon sa amin eh. Kaya minsan po, nagitinda ako ng balot. Pag may maganda po na nakakabenta po ako, natutuloy-tuloy po. Pero pag yun matumal na po, natitigil na po siya. Mas matagal po yung matigil kaysa magkaroon ako. Kailan ng matumal? Pag umuulan? Opo, yan. Kasi po wala po kami sariling pwesto. Sa labas na lang po kami, sir, nag-aaral pa po ang kapatid ko ngayon, college po. At may sakit po siya, rheumatic heart disease po, ang sakit ng kapatid. Okay. Ang masakit po nung ang mama ko is naka-confine. Akala ko po kukamustahin niya lang po eh. Pero hindi yan po, dumating na po yung punto na pagbanggit niya ng utang ng nanay ko. Paniningil. Nung parang nagalit ako, hindi mo ba naisip na ang nanay ko naka-confine? Kami, babalik-balik kami sa hospital. Ang tatay ko hindi makapagtrabaho kasi nga po iyak ng iyak ang tatay ko. Na-stress nga po ang tatay ko kasi nga nagkasakit ang nanay ko. Parang hindi mo ba naisip, paano kami makakabayad sa'yo? Wala kaming kakayahan magbayad sa'yo sa ngayon. Sabi ko sa kanya, yun po ang inano ko, sabi niya, hindi, nagpapaalala lang po ako. Yun po lagi niya, yun lang po sinabi niya sa akin.
Tapos, nakaburol po ang mama ko, pinabarangay niya po ako. Dahil nga po, gusto niya ipasa sa akin ng utang na nanay ko. Na ilibing ang nanay ko, pinuntahan niya sa bahay ang tatay ko, pati ang kapatid ko. Gusto rin na, para pinakiusap din sa tatay ko na bayaran din siya. Di man lang nirespeto na nawalan din kami, sir. Katulad po na sabi ko sa kanya, kung nabubuhay ang nanay ko, hindi naman tumitigil ang nanay ko. Kumuha ng paraan para mabayaran siya, sir eh. Lahat ng paraan, kahit kada utang-utang siya sa iba, para lang makabayad din ang another utang. Kaya siguro po nabaw ng nanay ko sa utang. Lea, dasal tayo na sana'y makahanap tayo ng solusyon. Salamat po, Tito Boy. Kita tayo mamaya na. Opo. Okay. Ano? Tito Boy, hindi daw totoo na inabangan niya sa ospital o siningil niya sa ospital yung magnanay. Kasi ang katwiran naman kasi ni nanay ay biktima lang siya. Biktima lang siya sa tiwalang na ibigay niya sa nanay ni Ate Lea. At ang sinasabi niya pala, hindi pala ibang tao, kundi ang dinadahilan niya, uutang yung asawa niya, uutang yung anak niya. Kaya nagtitiwala Yes. siya. Hindi na kailangan humarap ng mga ginagamit niyang tao. So, wala po siyang ibang choice kundi singilin ng anak. Dahil nga po, anong gagawin niya? Meron din po siyang financer, may amo din siya. Hindi niya alam kung paano rin makakabayad doon. Naipit siya. Okay. Yung importanteng katanungan ngayon na gusto kong masagot, kung namamana nga ba Oo, yun. Utang. ang utang? Yan ang malalaman ho natin kasama si Kuya Alan at ang ating mga abogado sa pagbabalik po ng Cayetano in Action with Boy Abunda.